Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanilang magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino, at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Last follow-up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision? Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing Sabongeros after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga Sabongero. Ano po ang direktiba ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga na malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Sam Medenilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Magfa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung sakali. Ano't ano man po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay, thank you po, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the
circumstances at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po? Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain Attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Final question, Ivy Reyes, Billionario News Channel. Morning po, Yusek. Sa 20th Congress, pag-open ng 20th Congress, final po ni Senator Gatchalian na yung 3-year college degree. Tatanong ko lang po na since President Marcos is against the K-12 na po, na hindi effective yung K-12 like he said, ano pong masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga estudyante. So hindi lang po siya tutol talaga sa K-12. Aayusin po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon na nandiyan po ang batas, ito po ay bibigyan po ng halaga at palalawigin at pagagandahin pa po. Follow-up, Mariz Umali, GMA Integrated News. Good morning po. This is not a follow-up. Magtatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng luwa na report sa Malacanang because before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong findings and recommendations. Maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan? Okay, kakatanggap pa lang natin. Sabi ko, ako'y nagkaroon ng kopya. Isang folder at 2 boxes. Isipin niyo po yung isang balikbayan box. 2 nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, Friday, para po pag-usapan kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng Prime Water, na hindi po ito tinutulugan ng gobyerno, ng pamahalaan, dahil aaralin po namin ito. Para sa inyo po ito. Ma'am, just to follow up, meron na po bang bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa Prime Water dahil dun sa kanila pong klase ng serbisyo? Most probably, Friday pa natin ito malalaman dahil nag-start na po ako sa folder at meron po tayong ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i-report. And one last, may I just take this opportunity? Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA yung tungkol po dun sa reaksyon ng China dun sa
ginawa po kay Senator Francis Tolentino. Pero nakikita niyo po bang paglabag ito sa diplomatic protocol? Yung ganitong pagsasanction nila sa isang dating opisyal ng pamahalaan because of what his stand on the issue on West Philippine Sea and the tension on West Philippine Sea. Since pag-uusapan po natin isang foreign policy at ito po ay may kinalaman sa ibang bansa, mas naisip ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Salamat. Related to, okay, Tuesday New DZBB. Hi ma'am. Sa ngayon po may dalawang low pressure area po sa loob at labas ng bansa. Panay na rin po ang pag-ulan at mga bagyo. Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon. Meron na po bang naitalaga, nakapalit yung dati nating OCD Administrator, Ariel Nepomuceno, para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD? Opo, meron po na italaga na OIC. Ito po ay si ASEC or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Defort. Siya po ang OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. Yan lang po, thank you.